dulo ng mundo, ang kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Isa siyang mahusay na mang-aawit mula Bacolod, na ni minsan ay hindi inakalang may angkin siyang kakayahang magpatawa. Binansagan siyang pambansang ilong ng Pilipinas. Isang kabarkada, kaibigan, kapuso, at kasalo-salo natin araw-araw tuwing tanghalian. Pero sa likod ng malulutong niyang halakhak na atin ang nakagawian, tulad natin, ay minsan na rin niyang kinaharap ang napakaraming pagsubok para lamang maitaguyod ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Pero ang trahedya ring ito ang nagsilbing inspirasyon upang lalo niyang pagbutihin ang kanyang sining at marating ang rurok ng tagumpay. Mga kaibigan, ito ang kwento ni Alan Kay. Ano ba yung alang kung malabog sa atop naton? Wala yan, Nay. Mga nahuhulog lang yan na bunga ng santol. Mali yata to. Inaantok ka na ba? Sige, tulog ka na. May pasok ka pa buwas. Sige na, anak. Sige na. Sige po, Nay. Sige. Tapusin ko lang to. Aga ka mo pahinga, ah. Sige po. Tulog ka na. Bata pa lang ay wala nang nakakapigil kay Alan sa hilig nito. Para sa katuparan ng pangarap, lahat ay gagawin niya. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Kasi nag-uumpisa na nga sila eh. Bilisan mo. Ano ko? Ang huling kalok po ngayong gabi, aawit po siya ng kantang Rain. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan, si Mr. Alan Quilanta. Whenever we say goodbye, falling like when you're out of sight. Rain follows me, even in my bed, and rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine all night. And never, each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. So it rains when you're here, when we can't give it more. Rain knows that I love you so much, but I know that my heart will only cause you pain. So I'd rather live with a rain. There'll be no sunshine in my life
until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring, or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be small. Somebody owes your heart. It can never be mine. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring, or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be small. Somebody owes your heart. It can never be mine. Ang Grand Champion sa gabing ito, Mr. Alan Kilantang! Pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Ano ba yan? Huwag mong sabihin, pareho ko yung tatay mo may sakit, ha? Sipon lang, Nay. Tag-ulan na kasi. Elias, huwag mong sabihin, ulan din yan. Duga na ng ubo mo. Magpatingin ka naman. Alam mo, hindi ako pwedeng wag magtrabaho eh. Dahil yung amo ko minamadali yung bahay niya eh. Pag nawala ako doon, baka mapalitan ako. Pero palala ng palala yan. Ba't papasok ka sa trabaho? Alam mo, wag mong alalahanin kaming mag-ama. Eh, kalalaking tao namin. Ha? Alan? Oo nga po, Nay. Oy, Alan! Congratulations! Naku, ma'am, ang galing pala kumanta ng anak mo. Talagang pang-champion. Oo nga, oo. Basang-basa na nga kami na ulan sa pinig sa kanya. Alan, sali ka ng sali singing contest. Sige po. Sige po, salamat po. Alan, akala ko nanay ng kaklase mong nabigay sa ato ng isang kaing na prutas. Eh, kasi po, pag sinabi ko pong totoo, baka po mangakig kayo eh. Ay, talaga naman. Ilang beses ka ba kailangan pagsabihan? Wala kang mapapala dyan sa pagkanta mo. Eh baka mamaya hindi ka makatapos ng pag-aaral mo eh. Teacher pa naman nanay mo. Eh, gusto ko lang naman po makabulig sa atin eh. Yung kahit gamay lang po ba? Tsaka tay, magaling ako tay. Kahit na. Yung pagkakanta mo, yan ang sisira sa'yo eh. Alan, magtapos ka ha? Yan lang ang hihilingin ko sa'yo, magtapos ka. Dahil ako na may habang nabubuhay, abay, kaya ko naman kayong suportahan lahat. Hindi ka na nga. Cancer? Elias, baka nagkamali ang doktor. Hindi ko sana sasabihin sa'yo eh. Dahil baka mabahala ka. Pero naisip ko, pag may biglang nangyari sa akin, hindi ka handa. Elias, madadaan yan sa gamot. Kung gusto mo, puntahan ko si Keming, yung albularyo. Pakikiusapan ko siya. Hindi na tayo gagasta ng pera, hindi na. Basta ako'y hanggang kaya ko magtatrabaho ko. Para naman ay kayo meron kang... Hindi. Pagtutulungan namin lahat ito. Tatanggap ako ng maraming tahiin. Pakiusapan ko mga anak natin na magtrabaho. At Elias, payagan mo si Alang kumanta para kumita. Hindi. Magiging accountant yung anak natin. May diploma, may sinasabi. Para hindi naman siya katawa-tawa. Bakit? Katawa-tawa ba siya ngayon? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin pag nadidinig ko yung mga tinatawag sa kanya? Pinabae, syoki, bakla, agi. Ay, anong laban niya kung isang hamak na mga awit lang siya? Hindi yan ang pamangkot ko. Gusto kong malaman kung totoo ang kanilang haka-haka. Katawa-tawa ba rin ba siya sa sarili niyang amay? Sige. Kung kakayanin niyang isabay sa kanyang pag-aaral, payag na ako. Suportahan ko siya.
Hayaan mo, Tay. Pagdating ng araw, may pagmamalaki mo rin ako. Dahil sa kanyang narinig, ay lalong nagpursigi si Alan na magtrabaho. Sinunggaban niya ang lahat ng pagkakataon. Walang inaksayang oras. Hey, Alan. May date ka, no? Hindi, may show lang ako. Tanghaling tapat, may show. Mamayang gabi pa kamo. This is my life. Thank you! Thank you very much! Maraming salamat po. Thank you. Eh, hindi naman lalaki to eh. Binabae! Diba pare? Baka naman, atin-atin na lang yun. Atin. Niloloko mo ba ako? Hindi ho! Pare! Tay! Umupo ka na lang, ha? Eh, gagawin baklang yan eh. Wait, ikaw pala ang gago! Anak ko Tay! yun eh! Eh, gago yan! Tay! Boss, tama na, boss. Boss, tama Tay! 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 Kayong lahat, galangan nyo ito, ha? Anak ko ito! Respetuhin nyo! Dahil sa ipinakitang suporta ng kanyang ama, di nagtagal ay lumkas ang loob ni Alan na makipagsapalaran sa Maynila. Babay ha, babay. Wag ito. Ako magbibitbit nito. Mawala na lahat, wag lang itong aking tulugan. Alan! Oh. Basi kung sa Manila ka na, makalimtan mo na kami diri ah. Nako, yan naman ang hindi pwedeng mangyari. Kahit na anong mangyari sa akin, hindi ko talaga kayo makakalimutan, Aling... Ay nako. Ano na nga ba pangalan nyo? Aling Joke lang! Ayun. Joke lang, joke! Alon ka. Alon ka, Jed. Amo na ito mo. Kalimutan mo ang ngalan. Kalimutan yung pangalan mo kasi. Nay, naibigay ko rin sa inyo ni Tata yung hinihingi niyong diploma. Pagbigyan niyo naman akong matupad ang pangarap kong maging sikat na singer. Eh nga, hindi ka ba kilala dito sa aton? Kulang lang nga, pandap tungtog para pag-alis mo. Kailangan pa mulakat ka pa. Nay, siyempre iba talaga ang kita sa Maynila. Mas dako ang kita doon. Anak, baka paano ka pa doon? Hindi ko mapapano. Tingnan mo nga ako. Ayan, lumuluha ka pa. Nay, patay lang ang iniiyakan. Mag-ingat ka ha. Siyempre. Pag naglisod ka doon, balik ka dito sa aton ha. Simulat sa pool ay nasa dugo na ni Alan ang pagkanta. Ito ang kanyang naging puhunan para suportahan ang pamilya, lalo na ang pagpapagamot sa kanyang ama. At bagamat dati-rati kailangan niyang ilihim sa mga magulang ang kanyang trabaho, hindi naglaon. Naunawaan din ng kanyang pamilya na ang kanyang mga pagpupunyagi ay para rin sa kanilang ikabubuti. Sumikat siya ng gusto sa Bacolod. Itinuring na isa sa mga pinakamahusay nitong mga awit. Pero hindi dito nagtapos ang kanyang pangarap. Walang takot na iniwan ni Alan ang tagumpay sa piling ng kanyang mga kababayan para makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit gaya ng kanyang matutuklasan, ibang-iba ang kalakaran sa Maynila, lalo na para sa isang probinsyalong tulad niya. Uy, pare! Kilala kita! Teka, saan nga ba yun? Taga Bacolod ka ba? Singer kasi ako dun eh, medyo kilala. Ah, tama! Pa-autograph naman oh, may papel ka ba dyan? Sandali. Sandali lang ha. Pero nakakatuwa naman. May nakakakilala sa akin sa Maynila. Ano ba yung papel? Uy! 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 Akin yan! Uy, ang mga gamit ko! Uy, mga gamit ko! Mama, akin tutulungan ko to, Mama! Mama! Gayaan mo siya! Hayop ka, tatagtarin kita! Ang gamit ko! Ang gamit!
gamit ko! Mga gamit ko! Hayaan mo na yung gamit mo. Buti nga, buhay ka pa eh. Ako si Alia. Ako si Alan. Yung mga gamit ko. Saan ka na ngayon yan? Unang araw ko pa lang sa Manila. Minalas na kaagad. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapalan mo ang balat mo para magtagal ka rito. Di bale, dito ka na muna. Para may kabakas naman ako sa renta. Nag-isa ka? Bakit? Pinagdiskitahan ako nung asawa ng nanay ko. Kesa makapatay, lumayas ako. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Wala bang beauty parlor dun sa Bacolod? Ay, hindi ako taga-parlor, Day. Singer ako. Singer nga. Saan? Sa Lamay ng Patay? Sa live band. At marami akong fans dun, ha. Oh? Meron bang singer na sikat ng live band na bakla na, pangit pa? Alam mo, Day, kung hindi mo lang ako sinagip kanina, baka nasa bunutan na kita. Oo. Huwag pikon. Dapat masanay ka na sa akin. Ganito talaga ako. Diretso ako makipag-usap, magsalita, lalo na sa kaibigan ko. Bakit? Di ba tayo magiging magkaibigan? Magiging magkaibigan tayo, di ba? Pero masanay ka na rin sa akin. Dahil palaban talaga ako. Tsaka, kung walang singer ng live band dito na bakla na, pangit pa, pwes ngayon, meron na. Ako yun. Bahala ka. O, sige. Bukas na bukas sumama ka sa akin. Papasok kitang trabaho. Tamang-tama may nasipang waiter dun, kahapon. Ay, Day. Surely basi ng Bacolod? Magwi-waiter? Ay, hindi, Day. Nung ka, Day. Never. Pagbutihan mo, ha? Pagbutihan. Smile. Smile. Sige. Kayang-kaya. Diretso ang tayo. Diretso ang tingin. Diretso ang lakad. Hello po. Ito na po yung order nyo. Ayan po. Ayan po! Uy, sorry po. Ako lang naman talaga dapat ang mawawala ng trabaho. Kaya lang dahil sa kapalpakan ko, nadamay ka tuloy. Wala yun. Ito naman. Talaga namang hindi ko rin masikmura o ugali nung manager na yun eh. Buti na yung nakawala ako sa restaurant na yun. Di ba, Day? Pag nakaangat-angat ako sa buhay, kita pababayaan. Promise yan. Promise. Sumusikuhin kita. Drama ka pa dyan, uminom ka na. Umiinom. Umiinom. Ikaw yan, Joey. Inom ka, inom ka. Ang tao, nahihilo inom na nga. Ka? Nahihilo na nga ako, pambira. Si Leland Ortega na naman, oh. Buti pa yung Leland Ortega na yan. Kung sino man yan. Mukhang big time na sa Manila yan. Lagi ko nakikita naka-Pascal pangalan yan, eh. Kanya-kanyang oras yan. Darating din ang oras mo. Kailan? Alam mo, Day, sawang-sawa na ako sa kasisinungaling sa mga magulang ko, eh. Kung ano-ano na ikwento ko tungkol dito sa buhay ko sa Maynila. Paano kung dumating dito yan mo ngayon? Di patay ako. Booking si Bading. Kung maging balerina na lang kaya ako, matake mo kaya? Balerina! Tama na! Teka lang! Hindi mo ba naisip
Magkomedyante ka kasi lagi mo ako pinatatawa eh. Parang gusto mong palabasin. Nakakatawa ang itsura ko, ganon. Hindi naman, kawawa ka naman. Hindi naman masyado. Sobrang nakakatawa. Biro lang. Pero, alam mo, kahit papano, magkasama pa rin tayo sa pagiging miserable. Alam mo, Alia, ka mag-alala. Hindi ko pangarap magtagal ng ganito. Day, tandaan mo, Day. Isumpa mo sa pakpak ng ilong ko. Magiging sikat na singer ako sa Maynila. At pag nangyari yun, Day, siyempre may papel ka doon. Ano nangyari rito? Naputulan tayo ng tubig at kuryente. Siguro kung hindi umuulan, napalayas na tayo. Mataas ang lagnat mo, ah. Wala ba tayong gamot? Makain mo, wala. Anong wala? Meron. Ayan, oh. Mamili ka pa. Citrus o caramel? Buti na kuha mo pang tumawa. Kahit sunod-sunod ang malas natin. Alia, di ba sinabi ko sa'yo? Naikwento ko na sa'yo yun. May swerteng dala sa akin ang ulan. Tandaan mo, pagkatapos ng gabing ito, magbabago na ang buhay natin. Alan, galing Bacolod. Naku, ngayon pa yata nila napiling pumunta eh. Alan? Ibibili kita ng gamot sa tindahan. Teka, anong nangyari? Alan? Si Tatay. Alia, wala na si Tatay. Wala na si Tatay, Alia. Kailangan kong umuwi sa amin. Maiintindihan ko kung hindi ka na babalik. Siguro talagang wala dito ang swerte mo, Alan. Hindi, Alia. Babalik ako. Hindi ako nagpakalayo-layo sa amin. Para lang umuwing talunan, namatay ang tatay ko. Nang hindi kami nagkita. Tapos para lang sa wala. Hindi pwede, Alia. Tandaan mo, magbabago na ang buhay natin. Tay, saan ka man naroon? Gusto kong malaman mo,
Hindi ako susuko. Tandaan mo sinabi ko, Tay. Tutuparin ko yun. Balang araw, may pagmamalaki mo rin ako. Grabe baka mag-more kayo ha. Wala ako masyadong prepare ngayong gabi. Alam nyo, sing-along bar ito, nakatirik lang ang mga mata nyo. Dapat dito, alam nyo, sing-along bar, ang audience ang kumakanta, hindi hulang ako. Ano ba, people? Meron ba ditong malakas ang loob na susunod sa aking award-winning performance? Ikaw, hanggang ngayon wala ka pa rin opinion dyan. Ha? Kanina lamig-lamig ng beer mo, ngayon wala na nangyari, tsaka na yan. Ano? Kayo, ikaw, Ale! Pari kumikilos siya. Ay, nako, ewan ko, nanigas ha? Nanigas ang lahat ng tao. Wala ba dyan? Wala ba dyan? Sino? Aba, may nailawan doon. Alam mo, ang mukha mo parang nire-reflect ang ilaw, gano'n ha? Hindi ko alam kung saan nagagaling ilaw, kung doon o dyan. O, ikaw, halika rito. Halika rito. Ito, mukhang malakas ang loob nito. At saka, mukhang may dating ka, ha? O, sige. Eye to eye ka, ha? O, sige. Try natin kung makakasagot itong kasama ko dito. Kung ako ay si Miss America, siya ay si... Miss Africa! Marunong sumagot, Marunong sumagot, medyo marunong ka sa comedy, teka, sa kantahan. Alam mo, kantahan dito, mga tao rito, inaasahan na meron tayong kakanta na magaling, Gusto mo kumanta, marunong ka. Ang alam ko lang ay Rain tsaka This Is My Life. Sus! Mahirap yan. Mahirap yan, Kaya ko yan. Ako, ayoko nung, alam nyo dito, alam nyo naman, ugali ko rito, ayoko na napapayaan tao. Ang gusto ko rito, kunyari, nakatungtong kayo dyan, yung bang medyo makakapagpakitang gilas ka, marami pa ibang kanta. Basta kaya ko yan. Sigurado ka? Marami pa, yung mga mabababa na mabagal. Kaya ko yan, kahit walang lyrics. Wow! First time to, Sige. Tingnan natin, Sige. Okay. This is my life. May music tayo dyan, Music. Sige, music. Go! Tempo, Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me stop to sing. What good is my life? Funny how I often seem to think I'll never find a dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me in my life. Okay. Parang malungkot Gusto mga tao rito masaya, dance. Gusto ng mga tao Gusto nyo, di ba? Gusto nila. Well, come and find me. Ano ba? Kumain ka na? Ikaw muna. Uy, alam mo, mukhang magbabago ng swerte ng buhay natin. Alam mo, feeling ko, tinutulungan ako ng tatay ko. Oo ang taray mo Biro mo? On the spot, binigyan akong trabaho sa -1. Yun na nga sinasabi ko, ang taray-taray mo, ginawa kang sing-along master. Biro mo, pwede rin pala akong maging singer at komedyante at the same time. Tuwang-tuwa yung mga tao Oo! Yun yata yung +1 ko Ay. Teka lang. Nakakatuwa nga yan. Pero huwag naman natin kalilimutan kung sino talaga ang reyna ng -1 Cafe. Mamaya mo niyan, magselo si Leland. Sige.
Alia naman, wag mo naman kayong kumpara sa kanya. Masyado siyang magaling at maganda. Eh pag kinumpara mo kami, di para mong kinumpara yung senyorita at yung muchacha. Diba? Alan, sinasabi mo lang yan. Sa simula, ganun talaga. Pero pag tagal-tagal niyan, ikukumpara kayo sa isa't isa. Hindi naman siguro. Alam mo, tingin ko dyan kay Leyland, mukhang front niya lang yung pagkamataray. Pero yung totoo, parang mabait na tao yun eh. Nakikita ko eh. Sabi mo. Pero, huwag mo sabihin sa akin hindi kita winarningan, ha? Alan, please. Ayoko na po na mawalan na ako ng trabaho at lalong ayaw ko yung mapagitnaan ako ng dalawang baklang nagsasabunutan. Please lang. Eh, kung ikaw kayang sabunutan ko. Teka, Kat! Para namang hindi nakakarinig. Ano yung spotlight? Alam mo, tinatapat mo sa mata ko eh. Masakit. Kung tapat ko kaya sa pagmumukha mo at sa mata mo yung bulagin kita. Hindi ganun. Ang tagal-tagal mo na sa trabaho yan, hindi mo pa rin naaayos eh. Ulitin natin from the top. Naku, ewan ko rin. Ikaw na huwag ka masyadong ikot ng ikot, nag-ensayo eh. Oh. Ikaw, kailangan mo? Kailangan mo mag-rehearse ang sing-along master? Ano ba to? Daming tao. Hindi, nagpunta talaga ako para mapanood ka. Hangang-hanga kasi ako sa'yo eh. May taste ka pala. Oo. Sige, tuloy ka. Ang totoo niyan, matagal ko na nakikita yung pangalan mo na nakapaskel sa mga bar. Sabi ko, baka sakaling pagdating ng araw, magiging ganyan din ako. Ilusyonada ka rin. Yan ang gusto ko sa'yo. Tingnan mo, nakakatawa ka, parang walang kahirap-hirap. Paano ba yun? Gusto ko sanang humingi ng tip sa'yo eh. Alam mo, hindi naman ako nagpapatawa. Ano nga ba pangalan mo? Alan. Alan, alam mo, hindi ako nagpapatawa. Pinagtatawanan kita. Pangalawa, kung gusto mo ng tip, ito naman, kasi gusto mo nga ng tip, para hindi ka mapahiya, huwag kang sasabay. Yung sa mga hindi mo kaliga, yung ka muna, yung kung saan ka munang lugar, doon ka. Mahirap yung sumabay. Naku, alam mo naman, mahirap sumabay sa sanay na talaga. Nag-iensayo ko. Upo ka muna doon, Ano nga, bigyan niyo itong tubig. Ano gusto mo? Soft drinks, thank kape? you. Thank you. Maumpog ka pa. Doon ka, upo ka doon. Huwag kayong masyado nagpapapasok ng tao kasi nag-rehearse ako eh. Ulitin natin music from the top. Upo ka muna dyan, ha? Huwag kang, mamaya na tayo. At saka huwag mo ako masyado tinitingnan na naiilang ako. Music please. Music, dali na. Yung ilaw mo, ha? Upo ha? Hindi ka maupo. Hindi ka nang tingin. Ba't ganun, Alia? Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa kanya. Isipin mo na lang, ganun kakagaling. Kaya siya natakot sa'yo. Hindi naman niya ako kailangang tapakan para maging angat siya. Alan, Maynila ito. Matirang matibay, hindi ba? Basta ako. Pagdating ng araw na sumikat ako, hindi ko gagawin yun. Tutulungan ko yung mga baguhang gustong sumikat din. Malawak naman yung langit ah. Ang dami-daming espasyo dyan para sa mga gustong mag-abot ng bituin. Tutula pa ito? Anong gagawin mo? Mas mabuti pa, mag-apply ka na lang sa ibang sing-along bar. Alan, mahirap ang may kaaway. Hindi ko siya aatrasan. Kahit gaano siya kagaling at kaganda. Gusto niya ng away? Away ang ibibigay ko sa kanya. Good evening. It's a Friday night. At syempre, nandito naman ang inyong one and only superstar, ang sing-along master par excellence, Leyland Ortega! At pakipalakpakan nyo na rin, meron tayong bisita. Mga kaibigan, si Alang Kilantang. Ang
nagpapanggap na between. Palakpakan nyo rin, palakpakan nyo rin. Kumusta naman kayo dyan? Okay ba kayo? Okay? Okay sila. Okay sila. Ikaw naman, Alan, okay ka rin ba? Nahanap mo ba ng parking yung ilong mo? Oo naman, naihanap ko naman siya ng parking. Kaya lang, sa laki talaga ng ilong ko, napakalaki ng naukupa. Kaya nagdagdag bayad ako. Makakatawa doon, makatawa naman kayo. Pero teka, Alan, medyo dumistansya ka. Ako, nininervyos ako. Baka mamaya, pag singot mo, masingot mo kami lahat. Naku naman, Leyland. Dapat pa nga kayo magpasalamat. Dahil tingnan nyo, nang dumating ako, nawala yung mga usok. Nagsilbi siyang exhaust fan. Oh, okay. O, siya. Teka, kantahan na eh. Buka muna kasi meron ako mga song numbers. Kailangan kantahin ko na. Baka hindi mo kasi kaya to. Alam ko, dalawang kantang alam mo eh. Sige na. Sasabayan kita. Naku, hindi mo kaya to. Naku, ano ba yan? Baka kaya kong kapain. Music, please. Music. Ngayon na. Music na. Dali. Alan, buka muna nun. Sasabayan nga kita eh. Music, please. Music. Kailangan kita. Bakit kailangan kita? Bakit uhaw sa hamog ang bulaklak tuwina? Sinisira mo show ko. Sino ba nagsimula nito? Hindi mo na ako kayang pagtulakan kahit ganito ako. Bakit ang awit? Walang iya ka? Ha? Walang iya ka? Ayun ka. Sa pagkamatay ng kanyang ama, ay tila may isang anghel na gumabay kay Alan upang unti-unting maabot ang mga pangarap. Napunta siya sa Minus One Bar, kung saan siya naging isang sing-along master. Sa lugar din na ito, nakilala ni Alan si Leland, ang itinuturing na batikang mga awit ng Minus One Bar. Nagmistulang magkaribalang dalawa sa larangan ng pag-awit. Masahol pa sa mortal na magkaaway. Ngunit hindi nagtagal, ay unti-unti ring nagkasundo sina Alan at Leland. Naging matalik silang magkaibigan. May malalim na respeto sa sining at talento ng bawat isa. Hindi nagtagal ay magkatulong nilang binuo ang stand-up comedy act na Nura at Velma na tumakbo ng 11 taon. Junjun! Paano bang mangarap? Directed by Eddie Garcia. Thank you. Sus! Acting na ba yun? Yun ang acting. Ay, naku, Day. Eto panoorin mo. My brother is not a pig. My brother is not a pig. My brother is a monkey. Alam naku, matutuwa ka. Ang daming show. Gusto mag-Itbulaga. Ang daming show. Hindi ako makapaniwala eh. Naku talaga, siguro ang daming show. Ingay. Hoy, pwede dahan-dahanin mo nang maintindihan kita naman? Meron ako nakatabing taga-Itbulaga. Oh. Gusto ka nilang mag-Itbulaga. Ano? Sigurado kang si Alan lang ang hinahanap nila? Sigurado ka? Tinanong mo mabuti. Baka ang gusto nilang mag-guest ay ang Sinura at si Velma. Hindi. Malinaw ang usapan namin. Ikaw ang gusto nilang mag-Itbulaga. Ginawa na kita ng appointment. Bakla, sorry na late ako. Bakla, pero alam mo ba may good news ako sa'yo? Dahil tinanggap ako ng Itbulaga. Ako dahil susurpresahin ko ang nanay ko, uuwi ako ng Bacolod. Susunduin ko siya, dadalhin ko siya sa unang araw ko sa Itbulaga. Di ba bongga? Late ka? Bakla, galit ka? Ngayon lang naman eh. Magkaliwanagan tayo, Alan Kay. Kahit ano pang tingin mo sa sarili mo na mataas, ha? Huwag kang magpakastar sa akin. Tandaan mo, ha? Mas nauna ako sa industriya kaysa sa'yo.
Yun ba talaga ang issue? O baka naman masama lang ang loob mo sa tinanggap kong trabaho? Leyland naman, akala ko na nampasan na natin yan. Kapal ng mukha mo? Ha? At binalalabas mo pa na naiinggit ako sa'yo. Hoy, Alan, kahit ilang pang-8 bulaga ang tumanggap sa'yo, ha? Hindi mo ako malalampasan. Tandaan mo yun. Saksak mo sa utak mo yun. Ang tanga ko. Tanga ko. Akala ko pa naman, binuo natin ang Nura at Velma dahil magkaibigan na tayo. Akala ko, magkakatawanan na tayo. Yung pala, hanggang ngayon, pinagtatawanan mo pa rin ako. Tanga ko. Sa'yo, tanga ko. Dahil sa kanilang samaan ng loob, ay lilipas ang maraming taon bago muling magkita ang magkaibigan. Samantala, itinuloy ni Alan ang plano niyang sorpresahin ang kanyang ina sa biglang pagbisita niya sa Bacolod. Nay! Ba't wala nanay dito? Himalaya tayo yun. Sa taas? Nay! Alan, tatawagan ka sana namin eh. Kailan lang kasi sinabi ng doktor eh. Anong sinabi ng doktor? Anong sinabi ng doktor? May sakit ba ang nanay? May sakit ba ang nanay? Nay! Alan, sandali. Kailangan mo lang malaman to bago mo siya makita. Para hindi ka na mabigla. Ano ba sakit ng nanay? Kuya, ang nanay may cancer. May taning na ang buhay niya. Kain pa kayo, Nay. Nakakailang subo pa lang kayo eh. Baka naman hindi magandang lalabas yung tabas ng damit na pinamili ko para sa'yo. Ikaw talaga. Wala naman akong pagsusutan nun eh. Nag-abala ka pa. Ay, anong abala? Eh, syempre gusto ko maganda ka pag sinama kita sa Maynila. Dadaling kita sa Itbulaga. Ipapakilala kita kay Tito Vic, kay Joey, kila Jano, kila Anjo. Mababait si Nanay. Anak, alam mo naman, hindi ko na kayang pumunta sa Manila. Di bale, napapanood naman kita sa TV. Yung bang TV binigay mo sa akin? Tandaan mo? Natutuwa ako, anak. Nabuhay akong ganito katagal. At nakita kong natupad ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Nay, huwag kayong salita ng ganyan. Para ano naman at maging maayos ang buhay ko kung di ko kayo matutulungan. Makinig kayo, Nay. Kakayod ako ng kakayod. Tapos uuwi ako rito. Bawat Sabado para alagaan ka.
Sisiguraduhin kong gagaling kayo, Nay. Gagaling ka, Nay. Gagaling ka. Isang napakalaking swerte ang dumating sa buhay ni Alan, ang maging miyembro ng Eat Bulaga. Pero dahil rin sa swerteng ito, kung kaya nagkatampuhan sila ng kaibigan niyang si Leland, na umabot sa tuluyan nilang paghiwalay ng landas. Masamang balita naman ang naging hatid ng pagpunta niya sa Bacolod para bisitahin ang ina. Tila gumuho ang mundo ni Alan nang malaman niyang may cancer ito. Sa kabila ng kanyang patong-patong na trabaho sa Maynila, nagawa ni Alan na magpabalik-balik sa Bacolod tuwing Sabado at Linggo. Makapiling lang at maalagaan ang inang may taning na ang buhay. Samantala sa Maynila, may isa pang balitang labis na magdudulot ng kalungkutan kay Alan. Alan. Oh, ba't ka nandito? Anong balita? Pwede ba tayo mag-usap? Ang nanay ba? Hindi. May nakasalubong ako kahapon, taga -1. Napag-usapan si Leland. O, kumusta na ang bakla? Saan na daw siya nag-show ngayon? Wala na siyang trabaho, Alan. Ang tagal na raw hindi nagpe-perform eh. Laos na raw si Leland. Taghirap na. Ngayon daw, nagtitinda na lang ng t-shirt sa isang apartment. Ay! Alan, dakilang Alan, Kay. Tuloy ka sa palasyo ko, Lan. Ito, bahay ko ngayon. Lan, kamusta ka na? Lan, pasensya ka na ha, kasi sira yung ref ko eh. Wala akong mapapainom sa'yo eh. Pero ito, t-shirt. Gusto mo t-shirt, Lan? Kailan si Alan ito? Kumusta ka na? Ang pangit-pangit ko na lang. Ang hirap-hirap ko na lang. Si nanay? Si nanay. May cancer. Kamusta na siya? Nasaan siya? Ikaw naman kasi. Ano? Taas-taas ng pride mo eh. Eh bakit ikaw? Ang laki-laki naman ng ilong mo. Alan. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako. I'm sorry. Ano yun? Ano yun? May pinggan pa rin tayo. Bili ka ng t-shirt ko. Pumili ka. Yaman-yaman mo na ngayon, no? Kunin mo na lahat yan. Leland. Oh. Ba, product ko yan. Hayaan mong tulungan kita. Ano, kukunin mo lahat? Hindi. Ano? Hindi bagay sa'yo ang mga t-shirt na yan. Hindi bagay sa'yo yan. Balang! Export ka dyan. Di pala na. I-revive natin yung karir mo.
Naman, ang tagal-tagal ko nang hindi gumagawa ng show. Hindi ko na kaya yung ganun. Mahina na ako. Ano ba? Huwag mong sabihin yan. Napakagaling mong komedyante. Ang totoo niyan, mas magaling ka pa di hama kaysa akin. Sa bagay, oo nga. Nakakainis ka! Punta ka dito, paiyakin mo. Matatawanan mo, paiyakin mo ko. Paano di ba ganun lang tayo? Basta, hindi yan ang mundo mo yung mga t-shirt na yan. Ang mundo mo, entablado. Dahil sa revival ng Nura at Velma, ay muling sumigla ang career ni Leland hanggang maging handa ito para sa kanyang first major show. Sa kagustuhan ni Alan na makatulong sa kaibigan, kinansila nito ang nakagawiang pagbisita sa inang may sakit. Mga kaibigan, marahil kung hindi dahil sa taong ito, wala po ako dito sa harap niyo ngayon. Napakaswerte ko po na nagkaroon ako ng kaibigan or friend na may puso na mas malaki pa kesa sa kanyang pambansang ilong. Ladies and gentlemen, please welcome Alan Kay! Thank you, Leland! Uy, ano ba? Nakakatuwa naman. Okay lang ba kayo dyan? Buti naman, okay kayo. Si Alan. Wala pa ba? Sumakay ako ng eroplano. Aba, iba pala pag mayaman ka at pag mahirap. Pag mayaman ka pala, ibang salubong sa'yo. Pag akyat mo ng eroplano, lagpas tenga ang mga ngiti. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. This way, sir. This way, ma'am. Ay! Labanan mo yan, Alam niyo po ba kung anong balak gawin sa amin? Manila, Japan, Japan, Manila, Manila, Japan, Japan, Manila. Kung kailan gagaraha ang eroplano, tsaka kami ibababa. Ano kala sa amin? Excess baggage? Thank you very much. Good night. God bless. And please welcome back the star of the show, Leland Ortega. Ano yung kotse? Nasa labas na. Dali, bilisan natin. Abutan ko pa yung first flight. Nakakainis. Ang aga-aga ng flight, delayed. Ang nanay. Inihintay ka nga namin dumating eh. Kuya. Hindi niyo ako inintay. Ang dami ko pang gustong ipakita sa iyo. Yung mga lugar na gusto mo puntahan. Yung mga damit na gusto mong bilhin. Nay, hindi mo ako inintay, Nay. Nay. Nay, ang dami-dami ko nang napataong tao eh. Ang hindi mo lang importante sa akin. Salamat sa inyong dalawa ni Tatay. Matutila. Ikaw,
Nananatiling sariwa kay Alan ang masakit na pagpanaw ng ina. Sa kabila nito, patuloy siyang nagdudulot ng kaligayahan sa napakaraming tao. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay pugay sa alaala ng kanyang mga magulang. Kamakailan lang ay dinagsa ng libu-libong tao ang pinakamalaki at unang pagtatanghal ni Alan Kay sa Araneta Coliseum. Alan, pagkatapos yan sa lahat ng tagumpay na tinatamasa mo, meron ka pa bang sinisipat? Gusto mo muna isang movie na hindi nila makakalimutan si Alan Kay. Ano yung mga katangian mo na nagbigay sa'yo ng ganyang tagumpay na tinatamasa mo ngayon? Siguro una-una yung determination ko talaga to make it. Ako na nga yung pinakaunang-unang sing-along master sa Maynila. Pero I never stop learning. Ikaw ba minsan mong pumasok sa isip mo na ipaayos siyang pambansang ilong ng Pilipinas? Ngayon, kahit bayaran pa ako ng milyon, ayoko na. So nakita mo na Oo, yung kahalagahan, pambansang ano? ilan. Ano ngayon ang inspiration mo? Siguro yung family ko. Andiyan pa rin naman sila. My brothers and my sisters, yung mga pamangkin ko. I send all of them to school. As in lahat. At pag sinabi kong lahat, hindi yan 3-4 ha. Nasa 10-12 yan. All of them. Thank you very much. At pinaano mo sa amin, pinagamit mo sa amin ang iyong buhay para magsilbing inspirasyon naman sa ating mga televiewers. Thank you. Thank you also, Tita Mel. Ang dami-dami na rin gustong isulat ang buhay ko, but I only trusted Mel Chanco ang magpakailan. Oh, thank you And of course, salamat GMA, naman. kapuso kasi yan. Thank you very much. Thank you. Thank you. Disiplina sa sarili at marubdob na pagmamahal para sa kanyang sining. Ito ang mga naging susi para marating ni Alan Kay ang rurok ng tagumpay. Pero higit dito, tunay na kahangahangang sa kabila ng kanyang tagumpay, ni minsan hindi nagmaramot si Alan Kay na ibahagi ang natamo niyang biyaya sa mga kaibigan at kapamilya, lalo na sa mga magulang na patuloy nang nagsisilbing inspirasyon sa kanya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.